Kasi si Tatay Digong, idol ko talaga, what he have done to our nation. Hindi siya pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan ang ginawa niya. Kaya nag-support ako sa Nung dumating si Tatay Digong, nakaupo si Tatay Digong, yung mga pangarap namin, yung gusto ng Bangsamoro na magkaroon kami ng sariling gobyerno, marinig kami, siya ang nakinig. Ibinigay niya sa amin ng buong puso. Nagkaroon kami ng bar. Nagkaroon ng negotiation, pub, cab, BOL, hanggang nagiging bar. Kaya namin mahal na mahal si Tatay Digong. Community, the people from Cotabato, our kapatid, sila, kasama po natin. Lumipad pa po sila galing Cotabato. 5 hours Cotabato to Davao City and Davao to Manila 2 hours. Nainita, naarawan, bumagyo, luililaban nila to and makikilala ninyo sila mamaya dahil magkukwento din sila. Gusto ko lang din po acknowledge, no, lumipad din po sila. Team Maldita po, galing pa po sila sa Tipolo. Lumipad po sila galing po sa Tipolo. And also, Visayas represent Cebu, Miss Tin Takahashi po. And meron pa po tayong kaibigan po na nagagaling pa po ng Butuan. Kanina, na-meet ko po from Butuan. Mindoro Oriental. We're also in the Supreme Court kanina kasi may meeting na sila ngayon. Wala na sila dito. But Yes. there are, I think, group from Masbate also Came. came. Yes. And there are some groups na I think nandun kasi wala ng Oo. oras na mag Sa sobrang laki ng Davao City, merong representative din na pumunta dito, Miss Janet po. Siya po ang representative po din ng ating Mindanao. Inikot na rin po ang bundok ng Mindanao para makapag-participate ang ating mga kababayan na ano yung Aita ba yun sila, tita? Mga Aita, indigenous community brothers and sisters natin who love PRRD. Nagpa-thumb part pa yun sila kasi yung iba naman, oo. But they really wanted to express. Maraming pong kwento makikita niyo sa video. We'll try later, no, our best to play it again para mas makita ng mga kakapasok lang. Yun po ang background ng Thai kami naman, history, at naikot nga namin. Meron po kayong mga katanungan or you want something to add? I would also like to, before we go to the question and answer portion, I also would like to express my endless thanks to the group of Kababayan PH, kay Matinik Idol, kay Placido Piloso po, Kuya Park, si PRRD Cares Movement. Asa ba si Ana? Andito siya kanina eh. Ay, bumupo ka dito. Kasama siya nag-petition kanina. Nakapirma siya sa... Ma'am, dito po kayo, ma'am. Ayan, may yain. Ayun. And I would just like to appreciate and highlight. Kasi when we started the signature campaign, ang talagang isa sa mga una na naniwala doon sa layunin is their group. And another also that I would like to emphasize and we are very, very grateful to have a kakampi in Ma'am Tin Takahashi, because when we started the signature campaign, wala pa kaming caravan noon eh. Ang nagka-caravan lang noon sila, Kababayan PH lang. Sila lang yung nagpupunta from place to place within Central Luzon. But Ma'am Tin Takahashi and Ma'am Girlie Balaba in CDO, inaraw-araw nila. Of course, si Ma'am Girlie Balaba, kilala natin. Very familiar tayo with Ma'am Girlie Balaba. But si Ma'am Tin, we haven't met. Hindi pa kami nag-meet ni Ma'am Tin. Tapos, nakikita namin siya laging live, laging nagpapasignature campaign. Inaraw-araw niya talaga. And then, I asked around, sabi ko ganun, kilala niyo ba si Ma'am Tin? Sabi ko, hindi namin siya kilala. Akala ko kilala niya or kilala ni Miss Jazz or I thought someone from us knows her. Pero hindi nagkita first time namin magkita, nagpunta kami ng Cebu.
So, very, very grateful talaga kami kay Ma'am Tin kasi yung ferociousness niya doon sa signature campaign, talagang one of the, if not the most ferocious talaga sa pagkuha ng signature, pagpapakalat ng mensahe, at grabe talaga yung effort. So, thank you very much, Ma'am Tin. Siguro ma'am, i-explain mo na rin, ma'am, why? Yes, ma'am. Kasi she doesn't know us. Hindi naman niya kami kilala. Wala rin namang nag-reach out sa amin na staff niya and everything, ganyan. But they were doing it every day. They were doing it nang naka-live sila. So, we were sharing her live all the time. Pero hindi namin siya talaga kilala. And I think yun yung kagandahan na kapag pare-parehas tayo ng align, like-minded yung mga tao, magsasama-sama tayo in PRRD. Ayan. Ano ba? Baka maiyak ako. So ito, may mga team ko talaga sa Visayas, sobrang active na yung kilalang DDS. Ako naman busy sa Visayas, Tokyo, umuwi. Tapos I do the philanthropic works and meron din akong foundation. So sabi ko sa kanila, rest muna tayo sa philanthropic works. Let's help muna. May nakita akong team na gumagawa. Sila din na ganun. So at least may kasama kami na parang na-amaze kami at first sa initiative na coming from the people yung magpapasignature. It is a sacrifice for them, pero na-admire ko sila na ginawa nila. So, let's support them. Let's do our thing dito sa Cebu. Di ko rin na-mind na mapansin nila ako, pero pinapost kasi yun ng mga staff ko, yung gumagawa ng mga video, at dahil yun sa pagmamahal natin kay tatay. Yun talaga, hindi ko din ma-explain mo, bakit ba inaano ko yung oras ko dito talaga? Maka-Duterte talaga ako na parang kung merong gusto ko ng hindi. Parang gano'n ang feeling ba? Pero lang kasi, I have the regret na I have chance sana na magpa-picture pa ni tatay bago siya makulong. Kaya nag-regret ako, ginawa ko tong parang ganito. Sorry kasi I was but you have to speak from the heart, no? Tinawagan pa nila ako na may tumawag na I have chance na mapicturean siya doon sa airport. Wala kasi akong alam na Kasi si Tatay Digo, idol ko talaga to what he have done to our nation. Hindi siya pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan ang ginawa niya. Kaya nag-support ako sa kanila na ako lang. Isip ko, padala lang to, ganyan. Confident ako nun, isip ko, makikita ko siya, invited naman ako after Hong Kong doon sa, parang may schedule sila Tokyo, so, mauwi naman ako doon every month, so, makikita ko siya. Wala, pagka Mars 11, patawag ako, nagpaano kami, nag-rally, doon ako, iyak na iyak. Kasi mahilig akong if I idolize, pa-picture sana, tapos I keep it. Pero wala. Yung recent ba? Wala. Ako ba, parang overthink. Paano kung hindi na ako makapagpa-picture, mga ganon. Naisip ko. Kaya yun, sa akin lang, dahil sa pagmamahal ko natin, sa kay Tatay Digo, dahil I really appreciate to what he have done to our nation. Iba talaga ang impact. No, I even sent my daughter sa Tokyo to study kasi hindi na ako confident dito sa Philippines. And this is totoo naman. Maraming nagsasabi ng the same thing din, no? Also, yun, hindi pwede siyang kalimutan. That's my second. Pagmamahal ko sa kanya o namin sa Visayas kay Tatay Digo, kaya ginawa namin yun. And of course, pangalawa, I have a regret, parang feeling ganon. At pangatlo, hindi makatarungan ang ginawa nila kay tatay. Kaya I was so happy na merong mga Miss Joey,
Paulo, Miss Jassy, sila talaga yun. So, yun ko, sige, kahit hindi kami magkakilala, we're not close, I give my support. Tapos pang-apat na rason, of course, gusto namin siyang mauwi. Yun yung story ko, pero sorry kung naiyak. Kami na po yung tao sa Cotabato na para bang naging addict kay Tatay Digong. Pagsabi pa lang na Ran Duterte Ran, nandun na kami. Lahat kami ng mga Bangsamoro, ang tawag doon sa taga Mindanao, ay para bang yung, nandiyan na yung tatay natin. Tara, sabay-sabay na tayo. Yung Ran Duterte Ran na yon, voluntaryo yun. Walang connection ng pera, hindi kami kilala ni Tatay Digong, hindi kami connection sa dugo. Only yung Davao ay second city sa amin. Diyan nag-aaral yung mga anak namin. Nagkakaroon kami ng sakit, doon kami pumupunta sa Davao. Welcome kami doon. Muslim, Christian, o ano ka pa man, welcome. Bawal po ang anti-Muslim, bawal po yung diskriminasyon sa Davao. Kaya napamahal sa amin ang mga Duterte. Doon nagsimula yung pagmamahal kay Tatay Digong. Hanggang sa isang araw, nananahimik ako sa office. Sa Bangsamoro Transition Authority akong nagatrabaho, nag-work, BTA ang tawag. Biglang tumawag si Janet Bacaso. Tayan. Ang ibig sabihin ng Tayan, love. Yan yung tawagan namin na magkakaibigan. May papunta dyan, galing ng simula Manila, pababa, mga kasamahan natin ng mga Duterte. Sabi ko sana sila banda, sabi niya sa DOS. Ang ibig sabihin ng DOS, Dato Udin Sinso at Maguindanao. Barn pa rin yan. Sabi ko dyan, nandito ang boss ko, kaya nasa clinic ako nag-work. Paano ko kaya sila ma-entertain? Hanggang sa umabot ng hapon, gabi, totoo yung sabi ni Ma'am Joey na kung isang linya na lang yung tinatakbuhan natin, kahit anong busy mo, kahit saan ka pa, pupuntahan mo at pupuntahan mo. So pumunta ako sa plaza, doon sa plaza namin, nandun sila. Hindi ko sila kilala. Kahit may nagsasabi, uy, nandyan si Sir Pao, nandyan si Sir Joey, si Ma'am Jassy, mga sikat na vlogger yan. Yun ang tatak doon, vlogger. So sabi ko, hindi ko yan nakita sila na ganyan. Bali, since na Duterte, pagkakita ko kay Ma'am Joey, nakaiyak ako. Kasi naka-feel ako ng something na na-miss kasi namin si Tatay Digong nung hinuli. Kasi kami na mga Muslim iba, ang tingin sa amin, terror. Ang tingin sa amin, killer. Ang tingin sa amin ay masamang-masama. Pero deep inside, hindi. Pagkahuli kay Tatay Digong, yun ang nakatatak na hindi namin makakalimutan. Yang si Tory na yan, yung paghawak doon kay Atty. Delgrat, hindi ako nagkakamali, halos itulak na. Yan ang masakit sa amin, pero wala kami magawa dahil nandito sila at nandun kami sa Mindanao. Kasi kung nagkataon doon nangyari sa Davao, hindi ko na alam. Bakit namin mahal si Tatay Digong? More than 50 years, nagkaroon ng revolution sa Mindanao. Maraming namatay, maraming pinatay, maraming ni-rape, kahit bata, pinatay, noong time ng 1970s. Ipinanganak po ako noong May 29, 1970s. Yun na po yung namulatan ng aking mga mata. Kami na mga Muslim, para wala kaming lugar sa Pilipinas. Ang tingin ng mga itong tatay ng kasalukuyan nakaupo.
hirap lahat na pinagdaanan namin. Pero nung dumating si Tatay Digong, nakaupo si Tatay Digong, yung mga pangarap namin, yung gusto ng Bangsamoro na magkaroon kami ng sariling gobyerno, marinig kami, siya ang nakinig. Ibinigay niya sa amin ng buong puso. Nagkaroon kami ng bar. Nagkaroon ng negotiation, pub, cab, BOL, hanggang nagiging bar. Kaya namin mahal na mahal si Tatay Digong. Mahal na mahal namin. At ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, pilit nilang ipag-away ang aming mga leader. Kaya kailangan ipauwi na si Tatay Digong. Kailangan umuwi na si Tatay Digong. Please po. Maraming salamat po. Ang